ito po ay pagbibigay ng tribute o pay tribute kay Joe De Venecia po na dating House Speaker, mga boss chief amo, sir. Sabi dito, former speakers, no? Sila, ayan, sila dating Speaker Martin Romualdez, nagbigay po ng tribute, no? Para kay dating House Speaker Joe De Venecia. Ano sabi dito sa balita na ito? Manila, a number of former House Speaker and member of Congress took part in the memorial service for Jose De Venecia Jr. Monday, De Venecia were brought into the plenary hall by several uniformed personnel on Monday morning, giving Solon the opportunity to pay their respect to one of the country's longest-serving House Speaker. Ayan po. House Speaker Faustino Bojidi delivered a eulogy saying De Venecia ensured the House was an anchor and remained steady when the country needed. Sa kanyang panahon, ang House of Representatives ay naging daan ng malalaking pagbabago, economic reform, major infrastructure policy. Ang mga initiative advanced under his leadership continue to shape the nation's trajectory. Tito Joe served with conviction and grace. Sa kanyang mga kontribusyon sa ating bayan, nakita natin ang isang leader na nag-iwan ng matibay na pundasyon para sa mga susunod na henerasyon. Sabi ni Rosewin Isidro, nandiyan si Aling Maliit at si Bilyar. Ang yabang ni Chabit, sabi, baka vice grip daw. Ewan ko kung ano sinasabi ni Chabit Singson. Pero ayan ho, mga kababayan. Ano? Ito naman, ito yung iba. Ayan, Congressman Martin Romualdez, si Bilyar to, di ba? Si Aling Maliit nga, nandiyan, si Bojidi, yung iba hindi ko nakilala masyado. Ayan, isang pampaano muna tayo. Isang pampakalma muna tayo para lumigaya kayo, mga kababayan. Eto po, no? Ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano muna tayo kay Rodante Marcoleta? Break time muna tayo, no? Eto muna tayo. Isang good news muna para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi dito? Pangarap na sariling tahanan ginagawang mas abot kaya ng pamahalaan sa pamamagitan ng expanded pabahay o pambansang pabahay para sa mga Pilipino or 4PH program. Pinagtibay daw po ng Pangulong Bongbong Marcos ang adhikain na gawing abot kaya, ligtas at disente ang pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino sa 7th anniversary ng DSUD. Mga bossing, alam niyo po ba? Ipinakita, no, sa social media yung itsura ng tahanan, yung itsura ng bahay na itinatayo. Maganda, maayos. Akala mo yung tipo bang maliit na condominium, maayos, maganda. Aba, yung mga hinayupak na mga DDS, ang sabi, naku, wala lang yan. Ano lang yan? Yan lang yung ano nila. Yan lang yung itsura. Pero kapag ka ipinamigay na nila yan, ang pangit na yan. Hindi totoo yan. Ganito. Ayaw mga maniwala ho. Kasi paano ba naman etong mga DDS na ito, ang gusto lang nila, ang magaling ho, ang mga Duterte. Di ba? Naninikip po ang mga dibdib at hirap na hirap po mga makakahinga ang mga DDS kapag kaho ang balita gumawa na naman po ng magandang programa ang Pangulo. Gusto nila laging, Sara Duterte, laging ganito, putang ina, wala nga kaming nakikita na trabaho niyan Nagmura ba ako? Ay, sorry. Sabi dito, sa ilalim ng pinadaling proseso ng expanded 4PH program, maaari nang magtungo ang mga interesadong benepisyaryo sa DSUD, Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation o sa kanilang lokal na pamahalaan upang alamin ang kwalipikado na mag-apply at mag-avail sa mga available na housing project sa kanilang lugar daw po. Ayan, may mga hawak ng mga susi, masakit na naman ang inyong mga puso, mga DDS. UP Marilag, expanded 4PH, ang ganda
no? Although ano pa lang 'yan, kumbaga format pa lang 'yan pero ang ganda. Sabi ni ni Rosewin Isidro, Sir Mark, Ash Wednesday na po bukas. Hinay-hinay po. Kapag ka kasi Rodante Marcoleta, mga kababayan, ang topic, ang hirap maghinay-hinay. Kukulo talaga ang dugo mo kapag ka Rodante Marcoleta ang topic. Oh, no. So ngayon no, mga bossing, sige, wag na si Rodante Marcoleta para medyo hinay-hinay na lang po tayo, mga kababayan. Doon na lang po tayo kay Manong Chabit Singson, mga bossing. May sinasabi si Manong Chabit dito, ha? Sabi ni Manong Chabit dito, kung mananalo akong Vice President ni Sara, putang ina. Nangangarap din pala si Manong Chabit maging Vice Presidente. Ulit, totoo ba to? Sinabi ni Chabit to? Ano ba nagbalita dito? Unofficial TikTok vibes. Baka mamaya ano lang to, ha? Baka hindi totoo to, ha? O anyway, kung totoo man, sige, patulan natin. But guys, meron din palang pagnanasa to na maging vice-presidente si Chabit Singson. Boss, atupagin mo muna yung mga ikinaso sa iyo o yung mga ikakaso sa iyo nung mga kababayan mo. Na kesyo daw ikaw ang nangunguna doon sa mga black sand mining diyan sa lugar ninyo. O, di ba? Asikasuhin mo muna yung mga conflict of interest, boss. No? Bago sabihin mo yung pagtakbo sa pagka-vice-presidente. Hindi nga ho. Totoo ba nasabi ni Chabit Singson to? Ano? Paano na si Robin Padilla? Oh. Sabi dito, mga kababayan, hindi natin sigurado kung sinabi talaga ni Chabit Singson to, pero may pinangalan yung isang website o yung isang page, unofficial TikTok vibes, Chabit Singson, kung mananalo akong Vice President ni Sara, lahat ng magnanakaw ipapakulong ko, kasama na si Bongbong Marcos. Diyos ko naman. Manong Chabit, matetegi ka na lang, malapit ka na. Kung ano-ano pang imahinasyon ang pinag-iisip mo dyan. No? Paano maniniwala? Sige nga, Aber. Paano maniniwala ang mga Pilipino sa iyo na magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos? Na siya yung promotor ng mga pagnanakaw dyan sa mga flood control na. Paliwanag mo nga, boss. No? Parang ang hirap isipin, ho. Nasasabihin nila, si Bongbong Marcos ay papakulong ko kasi promotor ng pagnanakaw. Na nakikita natin na si Pangulong Bongbong Marcos ang nangunguna ho, mga bossing, dito sa paglalatag ng mga korap at mga nagpapahuli sa mga korap. Sa mga may nag-insert ng mga kabulastugan, mga gumawa ng mga ghost project. Di ho ba? Sige nga, paano mo ipapakulong ngayon? Ano sabi dito? Tingnan natin. Chabit, ikukulong ko ang mga magnanakaw sa flood control. Kahit sino pa. Parang si Bongbong Marcos yan na ating presidente ngayon . Walang sinisino. Kakampi man dati, ka-unity man dati. Kapatid, walang sinisino. Kahit Chabit Singson ka pa. Di ba? Ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, malalaking tao po yung mga iniimbestigahan. Na simula bata pa lang ho tayo, mga kababayan, naririnig na natin, kakanain mo si Chabit, yari ka dyan. May kalalagyan ka dyan. No? Iimbestigahan mo si Atong Ang, lagot ka dyan. May kalalagyan ka dyan. Tebes, Kibuloy, sama na natin si dating Pangulong Duterte. Malalaki mga bigatin ho. Parang ang hirap banggain ho, mga kababayan. Di ba? Pero yung dati pa lang ho, bata pa lang tayo, naririnig-rinig na natin na may mga kalokohan yung iba sa kanila Di ba? Pero ang bumangga, kumbaga, ang alam natin, ang bumangga sa kanila, giba. Pero eto presidente natin. Sila yung mga iniimbestigahan.
Sila yung mga pinapahagilap po. 'Di ba? Ngayon, hindi ko maisip kung talagang sasabihin pa ng mga DDS na kesyo weak president ang ating Pangulo. Mahirap na ho yan, mga kababayan, na sabihin nila yan. Bakit?